Paano kung ang sitwasyong kinalalagyan mo ay magdudulot sa'yo ng isang oportunidad para mabago ang buong buhay mo? Paano kung ang isang problema ay may kakayanan na baguhin ang takbo ng iyong kapalaran? Susugal ka ba o hindi? Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo ang inyong one and only Mama Mia. And syempre, panibagong kwento ang pagsasaluhan natin for today's video. Oo, panibago to ha. Dito replay. Oh, may replay tayo pero nung Saturday lang. Saturday ba yun? Yes, Saturday. Kasi kahapon, new kwento yun eh. Huwag na natin tong patagalin. I know, excited ka na. Eto na po ang tampok na kwento natin. Dito lang sa Dear Mama Mia. Hindi ko alam kung ano ang mas mahirap aminin. Na nagsinungaling ako tungkol sa ama ng anak ko? O na minsan, pinaniwala ko ang sarili kong mas mahalaga ang pera kesa sa taong tunay na nagmamahal sa amin. Dear Mama Mia, 23 years old lang ako nung malaman kong buntis ako. At sa edad na yon, siguro ang iba magpapasalamat na at magkakaanak sila. Pero sa akin, hindi ganon ang sitwasyon, Mama Mia. Mahirap lang kasi kami. Kaya kung dadagdag pa ako ng isang bibig na papakainin, ay mas lalo lamang kaming mahihirapan. Akala ko ang pinakamahirap na parte ng pagiging isang batang ina, bukod sa pag-aalaga at pagbuhay ng anak mo, ay ang panganganak. Pero nagkamali ako. Ang pinakamahirap pala ay ang araw-araw na paggising na alam mong ikaw mismo ang gumawa ng desisyon na unti-unting sumisira sa buhay na gusto mong buuin. Mama Mia, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Melay. At kung may isang bagay akong natutunan sa lahat ng nangyari sa akin, ay eto yun. Hindi lahat ng mukhang magandang kinabukasan ay tunay na karangyaan. Minsan, ang kumikinang na pintuan na pilit mong binubuksan ay papunta pala sa isang lugar na mas madilim pa kesa sa iyong pinanggalingan. At minsan naman, ang taong akala mong wala kang mapapala, siya pala ang taong handang manatili kapag wala ng ibang natira. Pero bago ko nalaman lahat ng yun, kailangan ko munang mawala ang halos lahat sa buhay ko. Buntis ka. Dalawang simpleng salita na kayang baguhin ang buong buhay ng isang tao, lalong-lalo na ng isang babae. Nakatayo ako noon sa loob ng maliit na banyo ng kondo ko sa Makati. Oo, hindi ko po yun kondo kung ang ibig sabihin noon ay pag-aari. Ang kondong yun, Mama Mia, ay sa kaibigan ko na pinatirhan niya lang sa akin bilang ako raw ang magiging caretaker nito. Hawak ko noon ang pregnancy test na ilang minuto ko nang tinititigan. 2 guhit. Hindi ako agad umiyak. Hindi rin naman ako natuwa. Ang unang naramdaman ko ay takot. Matinding takot. Napaupo ako sa sahig at ipinatong ang likod ko sa malamig na dingding. Paulit-ulit kong bulong. Hindi to pwede. Hindi to pwedeng mangyari. Pero kahit ilang beses kong sabihin, hindi naman mawawala yung 2 guhit na yon. Lumipas ang ilang minuto bago ko naisip ang unang taong kailangan kong tawagan. Siyempre, walang iba kundi si Sam.
ang ama ng batang nasa loob ng tiyan ko. Hindi ko alam kung paano niya tatanggapin ang balita. Hindi rin ako sigurado kung gusto kong malaman niya. Dahil sa totoo lang, Mama Mia, bukod sa hindi kami mayaman, ay hindi naman naging simple ang relasyon naming dalawa. Hindi kami mag-asawa. Hindi rin kami matagal nang magkarelasyon. At higit sa lahat, Mama Mia, hindi kami nanggaling sa parehong mundo. Ako, lumaking mahirap, pero kahit papaano naman ay masasabi kong may konting komportable pa rin akong naramdaman. Hindi naman kami yung mahirap na nagugutom sa isang araw. Nakakakain pa rin naman kami. Ang tatay ko ay nagtatrabaho sa construction. May bahay kami, kahit konti o maliit lang yun. Wala kaming sasakyan, pero nakapag-aral naman ako, Mama Mia, dahil iginapang iyon ng mga magulang ko. Pero mula pagkabata, paulit-ulit kong naririnig ang isang bagay, lalong-lalo na mula sa nanay ko. Hindi sapat na mabait ang isang lalaki, anak. Melay, tandaan mo, ang pinaka-importante sa lahat, yung lalaking may direksyon ng buhay. Yung lalaking kaya kang buhayin. Yung lalaking hindi ka mahihirapan. Bakit po, Ma? Nagsisisi po ba kayo na si Papa ang pinili ninyo? Hindi naman ako nagsisisi, anak. Pero ang gusto ko sana ay maging mas komportable ang buhay mo kesa sa naranasan ko. Paulit-ulit iyon na pangaral ng nanay ko. Kung yung iba ang sinasabi ay huwag kang mag-boyfriend, huwag kang pumatol hanggat hindi ka patapos sa pag-aaral, sa akin ay medyo advance ang nanay ko, Mama Mia. Ang gusto niya, kapag meron akong piniling lalaki, yung lalaking mas maasenso kesa sa amin. Siguro dahil doon, lumaki akong iniisip na ang pag-ibig dapat ay may laging kasamang seguridad. At si Sam, wala siyang ganun, Mama Mia. Nagtatrabaho siya sa isang logistics company. Minimum wage. Kahit masipag siya, kahit responsable siya, alam kong kulang na kulang ang kinikita niya para bumuo ng isang pamilya. Tahimik na lalaki si Sam. Hindi siya mayaman, wala siyang bahay, wala rin siyang negosyo. At higit sa lahat, wala siyang apelyedong kayang magbukas ng mga pinto para sa akin. Pero mahal niya ako. Nararamdaman ko. Alam kong totoo ang pag-ibig na yon. At yun ang problema. Dahil nung mga panahon na yun, hindi ko pa alam kung sapat ba ang pagmamahal kapag dumating na ang mga bayarin. Ospital, tuition, bahay, at kinabukasan. Ewan ko rin ba, Mama Mia, kung bakit ko pinatulan si Sam, nung una pa lang alam ko naman kung ano ang kaya at hindi niya kaya. Siguro pagmamahal din? Ewan. Kaya nang hawakan ko ang pregnancy test na yun, hindi lang si Sam ang pumasok sa isip ko. Pumasok din sa isip ko ang isang tanong. Paano ko bubuhayin ang batang to? At doon nagsimula ang lahat. Kaya pinigilan ko ang sarili ko, Mama Mia. Hindi ko na muna tinawagan si Sam. Hindi ko na muna pinaalam sa kanya ang tungkol sa sitwasyon ko. 3 araw. 3 araw akong nanahimik. 3 araw akong natutulog ng yakap ang unan habang iniisip ko kung paano ko ba sasabihin kay Sam at lalong-lalo na sa mga magulang ko. Hanggang isang gabi, habang nakaupo ako sa kama, biglang nag-vibrate ang cellphone ko.
Isang notification, Mama Mia. Isang message galing kay Sam. Melay, pwede ba tayong mag-usap? Tinitigan ko ang screen. Hindi ko agad binuksan ang mensaheng yun para nang sa ganun ay hindi niya malaman na nabasa ko na ito. Makalipas ang ilang minuto ay may isa pang mensahe akong natanggap. Hindi kita guguluhin kung talagang ayaw mo sa akin. Gusto ko lang malaman kung okay ka. Napapikit ako, Mama Mia. Dun ko napagtanto na kahit wala pa siyang alam, ay tila may kutob na siya na may nangyayari sa akin. Bago ko nga pala nalaman ang tungkol sa pagdadalang tao ko, ay sinabi ko na dati kay Sam, Mama Mia, na hindi rin naman magtatagal ang relasyon naming dalawa. Nung may nangyari sa amin at gusto pa niyang maulit ay tumigil na talaga ako. Sinasaway ko na siya, tinatanggihan. Bakit ngayon ka patatanggi kung kailan may naganap na sa ating dalawa? Ano ka ba, Sam? Yung nangyari sa atin, aksidente lang yun. Charge to experience lang yun. Bakit? Bakit ganyan ka, Melay? Diba boyfriend mo na ako? Sam, sa umpisa pa lang, sinabi ko naman na susubukan lang natin, diba? At sa umpisa pa lang, alam mo naman na siguro na ang gusto ko sa lalaki ay yung kaya akong buhayin. Yung kayang ibigay ang lahat ng mga pangangailangan at mga gusto ko. Dahil doon ay napayuko siya, Mama Mia. Kaya siguro nalilito ako ngayon kung sasabihin ko ba sa kanya ang totoo o hindi. Sasabihin ko ba? Baka kapag sinabi ko mapahiya lang ako. Huminga ako ng malalim at nag-type ako. May kailangan akong sabihin sa'yo. Ilang segundo lang ay nag-reply siya agad. Ano naman yun? Mama Mia, tinitigan ko ang cellphone ko. Muli akong nag-type. Binura ko ulit. Nag-type ulit ako. At binura ko na naman ulit. Hanggang sa napahawak ako sa tiyan ko. Sorry. Hindi ko alam kung kanino ako humihingi ng tawad. Kay Sam ba? Sa sarili ko ba? O sa anak ko? Sa huli, 3 salita lang ang naipadala ko. Buntis ako, Sam. Scene. Walang reply. Ilang minuto ang lumipas. 2, 5, 10. Makalipas ang halos kalahating oras ay tsaka ako nakarinig ng notification sa cellphone ko. Sigurado ka? Tanong niya. Napapikit ako. Oo. Maya-maya pa ay tumawag siya, Mama Mia. Pero hindi ko sinagot. Tumawag siya ulit. Hindi ko pa rin sinagot. Sa ikatlong tawag ay pinatay ko na ang cellphone ko. At doon ko unang ginawa ang isang bagay na pagsisisihan ko ng matagal. Tumakbo ako palayo sa taong dapat una kong nilapitan. Mama Mia, dahil lumaki akong mahirap at may mga mas mahirap pa sa paligid namin, ay takot na takot akong maging mas mahirap pa kesa sa kalagayan ko. Magkaiba yun. Kahit kasi mahirap kami, mahalaga ang tingin ng ibang tao para sa amin. Kapag may reunion, Mama Mia, kailangang maayos ang damit namin. Kapag may bisita, kailangang malinis ang bahay at kailangan meron kaming maialay, kahit na konti lang. Kapag may problema, kahit hirap na kami, hindi namin dapat ipinapakita sa iba. At higit sa lahat, Mama Mia,
ang utos ng papa ko sa akin. Hindi dapat pinag-uusapan ng ibang tao ang kahinaan ng pamilya namin. Kaya hindi ko masabi sa nanay ko, hindi ko masabi sa tatay ko. At lalong hindi ko masabi na ang ama ng magiging apo nila ay isang ordinaryong empleyado na hindi nila kilala. Isang gabi, umuwi ako sa amin. Nag-dinner kami noon. Tahimik lang ako. Napansin iyon ng mama ko. "Oh, Melay, bakit ang tahimik mo?" "Pagod lang ako." Tumingin siya sa akin na para bang ina-assess kung nagsasabi ako ng totoo. "May problema ka ba?" "Wala po." Yun ang unang kasinungalingan ko sa gabing yun. Makalipas ang ilang minuto ay biglang sinabi ni mama, Oo nga pala, Melay. Merong nag-imbita sa pamilya natin next week." "Po? Saan po?" "Sa bahay ng amo ng papa mo." Napatingin ako, Mama Mia. Opo, kaya po hindi kami masyadong nahirapan noon ay dahil sa naging bagong amo ng papa ko nung magha-high school pa lamang ako, Mama Mia. Ang pamilyang ito ay isa sa pinakamayayamang pamilya na kilala namin. Meron po silang mga negosyo. Hindi naman po kasing laki ng mga Henry C. o mga Ayala Zubel. Pero may kaya sila. At sa lugar namin noon, sila ang halos isa sa pinakamayayaman. Hindi man sila yung klase ng mga mayayaman na may mga properties sa ibang bansa, ay nakakapag-travel naman sila kung kailan nila gugustuhin. At meron silang isang anak, Mama Mia, si Alec. Lalaki. 5 taon siyang mas matanda kaysa sa akin. Hindi ko siya kilala ng personal noon, pero alam ko ang pangalan niya. Lahat yata siguro dun sa amin alam ang pangalan niya. "Bakit naman tayo iniimbitahan, Ma?" Ano kasi, last week kasi, yung padre de pamilya ng pamilyang yun, ay natake sa puso. Yung papa mo, alam mo naman 'di ba, day off kapag Wednesday. Pero pumunta pa rin doon. At dahil sa pagpunta niya doon, nailigtas niya ang buhay nung amo niya. Siguro, gusto lang magpasalamat, kaya inimbitahan tayo buong pamilya. Tumango ako. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Siguro dahil sa unang pagkakataon mula nung malaman kong buntis ako, naisip ko ang isang bagay na hindi ko dapat naisip. Paano kung may ibang paraan? Paano kung may paraan para wag ma-disappoint sa akin ng mga magulang ko? Paano kung may paraan para masigurado ko ang kinabukasan ng magiging anak ko? Isang linggo pagkatapos nun, nakaupo ako sa likod ng kotse na ginamit ng papa ko para sunduin kami ng mama ko. Kotse yun ng pamilya ni na Alec. Ang suot ko noon ay simple lang na black dress. Yun lang naman ang dress na meron ako eh. Hindi pa halata ang tiyan ko noon. At habang dumadaan ang kotse sa mga malalaking bahay, hindi ko maiwasang isipin kung gaano kadaling mamuhay kapag wala kang kailangang ipag-alala, lalong-lalo na pagdating sa pera. Kapag wala kang iniisip na renta, walang utang, yung walang problema sa pera, yung kahit magkasakit ka ay hindi ka takot maospital. Yung kahit na mag-lockdown kinabukasan o kung anumang mangyari sa mundo ay hindi ka natatakot dahil secured ka. At nang makita ko nga ang bahay ng pamilya ng amo ng tatay ko, dun ko unang nakita si Alec. Nakatayo siya malapit sa maliit nilang pool. Naka-white polo, dark trousers,
at may hawak na baso ng tubig. Hindi naman siya mukhang mayabang. Sa katunayan, kahit mayaman na mayaman sila kumpara sa amin, tahimik lamang siya, Mama Mia. Kaya lang may kakaibang confidence at aura ang paraan ng pagtayo niya. Lumapit siya sa amin nang dumating kami. "Magandang gabi, Tito." Bati niya sa tatay ko. Nagulat nga ako, Mama Mia Kung tutuusin, trabahador nila at empleyado nila ang tatay ko pero Tito ang tawag niya dito. Hindi sila mata pobre. Yun ang unang pumasok sa isipan ko. Pagkatapos niyang bumati sa tatay ko ay ngumiti siya sa akin. Nag-hi at nagpakilala. "Hopefully, maging maganda ang dinner na to," sabi niya. Tumango ako. "Teka nga, parang kilala mo ako sabi niya sa akin. "Well, ang daming naikwento ni Papa tungkol sa'yo. Hopefully, magagandang kwento naman yan." "Mostly," sagot ko. At doon nagsimula ang pagkakamali ko, Mama Mia. Nakita ko agad sa kanya ang buhay na gusto kong magkaroon ang anak ko. Siyempre, Mama Mia, wala akong ibang pinagsabihan tungkol sa pagbubuntis ko. Hindi ko sinabi noon kay Alec kahit na naging magkaibigan kami pagkatapos ng dinner na yon. Hindi ko rin sinabi na may naging boyfriend ako. Nakilala ko ang ama ng anak ko. At sa una, wala naman talaga akong balak na magkaroon kami ng kahit na anong koneksyon ni Alec. Pero habang tumatagal ang mga araw, mas madalas kaming nagkikita. Ewan ko, Mama Mia, kung sinasadya ba ng mga magulang namin. Mas madalas kaming iniimbitahan ng mga magulang ni Alec sa bahay nila. Minsan nga, pinapasunod pa ako ng papa ko kung saan daw siya at nagmi-meeting ang papa ni Alec. Pero pagdating ko doon, nandun si Alec. Pagkalipas ng ilang minuto, aalis ang papa ko at ang papa niya dahil may pupuntahan daw ang mga ito kaya maiiwan kaming dalawa. At dahil doon, unti-unting naging close ang relasyon namin. Hanggang sa isang gabi, nag-message siya sa akin. "Free ka ba tomorrow, Melay?" Hindi ko alam kung bakit ako ngumiti. Tinanong ko siya kung bakit. "Iimbitahan sana kitang mag-dinner. Tayo lang dalawa?" "Oo, kung okay lang sa'yo." Matagal akong nakatingin sa message at alam ko dapat ang tamang sagot. Dapat sinabi kong hindi. Dapat sinabi kong may kailangan akong ayusin. Dapat sinabi ko sa kanya ang totoo na buntis ako. Pero hindi ko ginawa ang lahat ng yun, Mama Mia. Bagkus ay umuo ako. Dinala niya ako sa isang sikat na restaurant sa lugar namin. Tahimik ang lugar. Hindi flashy, pero alam mong mahal. Nang dumating ang bill ay hindi man lang siya tumingin dito. Pero don't get me wrong, hindi yun ang dahilan kung bakit ako humanga sa kanya. Ang mas nakakuha ng atensyon ko, Mama Mia, ay sabihin niya, bukas nga pala, aalis ako. Sasamahan ko si Daddy. Pupunta kaming ibang bansa." "Ano yun? For business or for pleasure?" "Business. May kausap kasi si Daddy dun at gusto niya, kakausapin ko na rin daw." "Alam mo, palagi ka talagang nagta-travel, ano? Most of the time. Hindi ka ba napapagod?" "Sanay na," sabi niya, tumawa siya. Tinitigan ko siya, Mama Mia, at sa isip ko nagsimula na namang bumuo ang imagination ko. Saang mga lugar kaya nakakarating si Alec? Kung titignan mo kasi ang kaniyang mga social media accounts, hindi naman niya sinasabi doon kung nasaan siya.
Hindi siya katulad ng ibang mga nakakapag-travel talagang tinatag yung mga places kung saan sila nagpupunta. Siya, mga simpleng pictures lang ang pinopost niya. Pero naisip ko, siguro baka nalibot na niya yung Asia. O baka nga nakapag-Europe na siya eh. Baka nga buong Pilipinas ay napuntahan na niya. Ilang mga luxury hotels kaya ang napuntahan niya? Ilang mga private events kaya ang dinaluhan niya? Ang ganda naman ng buhay niya. May security, may stability. Isang buhay na kapag nandun ako, ay hindi ko na kailangang ipaglaban araw-araw. At habang nagsasalita si Alec, hindi ko na malayang nakatingin at nakatitig na pala ako sa kanya ng matagal. Hanggang sa napansin niya yun. Bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Wala naman. Tumangu-tangu siya. Pero sa loob ko mamamiyay may isang tanong na unti-unting nabubuo. Paano kung Diyos at universe na ang gumawa ng paraan para magkaroon ng kasagutan ng lahat ng problema ko? Lumipas ang halos isang buwan ay mas naging close kaming dalawa ni Alec. Hindi ko na kayang itago ang katotohanan na may gusto na ako sa kanya. Pero may isang bagay siyang hindi niya alam. Buntis ako. At si Sam, hindi ko pa rin kinakausap. May mga messages siya sa akin. May mga missed calls. Oo nga pala, Mama Mia, nag-resign din pala ako sa trabaho ko sa Maynila. At tinawagan ko yung kaibigan kong may-ari ng kondo na tinitirahan ko na aalis na muna ako doon. Walang alam si Sam kung tagasan ako, kung saan ang probinsya ko, kung sinong mga magulang ko. Blinak ko rin siya sa social media accounts ko, Mama Mia. Hanggang sa may isang gabi na nagpadala si Sam ng voice message sa akin. Hindi ko yun pinakinggan. Isang araw nakatanggap ako ng mahabang text mula sa kanya. Melay, hindi ko alam kung galit ka sa akin o ayaw mo na talaga akong kausapin. Pero kung tungkol dun sa baby, hindi ako tatakbo. Hindi ko alam kung ano ang kaya kong ibigay ngayon. Pero gusto ko sanang maging parte ng buhay niya, kahit ayaw mo sa akin. Binasa ko yun ng paulit-ulit at sa unang pagkakataon nakaramdam ako ng guilt. Pero pinatay ko rin agad ang screen dahil dumating ang isang bagong message. Mula naman kay Alec. I miss you. At yun ang mas pinili kong basahin at mas pinili kong replyan. Nang mag 5 months na ang pregnancy ko, Mama Mia, nagsimula na itong mapansin ng mga tao kahit gaano ko pa ito itago. Mas maluwag na nga ang mga damit na sinusuot ko. Hindi na rin ako pumupunta sa kung saan-saan, lalo na kung may nakakakilala sa akin dahil baka makiisyoso. Pero may mga bagay talaga na hindi natin kayang itago ng matagal. Isang gabi, nasa apartment ako ni Alec. Hindi yun ang unang beses na nagpunta ako doon. Hindi rin yun ang unang pagkakataon na naramdaman kong parang may sarili kaming mundo dalawa. Nasa sala kami noon, tahimik, habang nanonood siya ng isang documentary. Ako naman noon ay nakaupo lang sa kabilang sofa. Bigla siyang tumingin sa akin. Melay, may gusto lang akong itanong sa'yo. Kinabahan ako bigla, Mama Mia. Ano naman yun? Okay ka lang ba? Lalo akong nanigas sa tanong na yon. Ano? Bakit mo naman tinatanong? Kunwari ay natatawa pa ako. Para kasing may tinatago kang problema. Napangiti ako ng pilit. Wala. Tumayo siya at lumapit at umupo sa tabi ko. At bago pa ako makapagsalita ay inilagay na niya ang kamay niya sa tiyan ko, Mama Mia. Hindi niya alam. Hindi pa siguro. Bigla akong napaatras. Sorry,
Sabi niya agad. Natakot ba kita? Umiling ako. Then, bakit ka biglang umatras? Hindi ako makasagot sa tanong na yon. Dahil sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi na pwedeng ipagpaliban pa ang katotohanan. Pero bago ko pa masabi sa kanya ay biglang tumunog ang cellphone niya. Tumingin siya sa screen, biglang nagbago ang ekspresyon niya at tumayo siya. Excuse me lang ha, sasagutin ko lang to. Lumayo siya, Mama Mia, at dahil sa kaba hindi ko sinasadyang marinig ang sinabi niya. Yes, love? Napatigil ako. Love? Sino yung tinatawag niyang love? Hindi ko dapat pinakinggan pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. I told you, diba? I'll be home tomorrow. Tahimik ako, Mama Mia. Nung bumalik siya, ay nagpanggap akong normal at siya naman ay normal na ulit ang mukha niya. Everything okay? Tanong ko. Yeah. Sino yung tumawag? Tungkol lang dun sa trabaho na pinapagawa ni Daddy sa akin. Hindi ako naniwala kasi dinig na dinig ko eh. Pero hindi na rin ako nagtanong ulit. Dahil sa loob-loob ko, Mama Mia, ayokong malaman kung ano man yun. Ayokong sirain ang ilusyon na ginawa ko. Makalipas ang 3 araw ay may event dun sa bahay ng kanilang pamilya. Hindi dapat ako pupunta pero pinilit ako ni Mama. Importanteng tao daw ang mga nandun at imbitado tayo. Baka naman, makakuha ka dun ng impluwensya, diba? Kaya naman pumunta ako at dun ko nakita ang isang babaeng hindi ko kilala. Elegante, maganda at confident. At nang lumapit siya kay Alec, hinawakan niya ang braso nito na para bang natural lang. Parang matagal na nilang ginagawa yon. Tapos, hinalikan pa niya sa pisngi si Alec. Finally, napatingin si Alec sa akin. Nanlaki ang mga mata niya. Melay? Hindi ko na siya pinatapos. Tumingin ako sa babae at nag-hi. Nag-hi din naman siya kaya nagpakilala ako. Tumigil siya. Tumingin kay Alec tapos bumalik ang tingin sa akin. Yeah, I know who you are. Sabi niya. Natigilan ako dun, Mama Mia. How? Paano mo nalaman kung sino ako? Hindi siya sumagot. Sa halip ay tumingin siya sa tiyan ko. Na para bang may alam siya tungkol sa sikretong hindi ko pa sinasabi kahit kanino. Maging sa event na yon, Mama Mia, ay hindi hapit ang damit na sinuot ko. Mama Mia, tatalikod na sana ako nung biglang nagsalita pa yung babae. You're the girl he's been seeing, diba? Ikaw ang gusto ng mga magulang niya? Hindi ko alam kung anong isasagot ko, pero alam kong may mali. Napakalaking mali. Pagkatapos nun ay hinila ako ni Alec palayo sa venue na yon. Melay, let me explain. Ano bang ipapaliwanag mo, Alec? Hindi to ang tamang lugar. Then, saan ang tamang lugar? Alec, girlfriend mo ba yun? Complicated, Melay. Natawa ako. Para naman tayong Facebook status nito. It's complicated. Hindi nakakatawa yun, Mama Mia. Kung minsan, kapag sobrang sakit na ng isang bagay, hindi mo na alam kung tatawa ka ba o iiyak. Anong klaseng complication ba ang meron sa inyong dalawa? Melay, girlfriend mo siya, diba? Huwag ka nang magsinungaling, Alec. May damdamin din naman ako, hindi naman ako manhid. Pagkatapos kong sabihin yun ay tumango siya ng bahagya.
at parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. Gano'n na kayo katagal? Almost 3 years. 3 years, Mama Mia. 3 taon. At ako, ilang buwan pa lang naman niyang kasama at kakilala. Ang totoo, ni wala nga kaming klarong relasyon eh. Bigla kong naisip ang lahat. Ang mga dinners, ang mga messages, ang mga sinabi niyang I miss you, ang mga gabing akala ko ako lang ang iniisip niya. At oo, Mama Mia, pati na rin yung ilang beses na may nangyari sa aming dalawa. Bakit yun nagaganap kung lahat pala yun ay may ibang tao nang naghihintay sa kanya? Mas bakit ka pa nakipag-close sa akin? Bakit pa pinalalim kung ano mang namamagitan sa ating dalawa? Alam mo naman siguro ang sagot niyan, Melay. Anong alam ko ang sagot? Alec, kaya nga ako nagtatanong dahil hindi ko alam eh. Melay, I never meant to hurt you. Pero nagawa mo. Sinaktan mo ko. Tahimik siya, Mama Mia. Napahawak ako sa tiyan ko dahil doon. At doon niya napansin ang umbok sa tiyan ko. You're pregnant? Hindi ako sumagot. Tumingin siya sa tiyan ko tapos sa mga mata ko. Melay, buntis ka? Hindi sa'yo to, Alec. Sagot ko. Ayoko na siyang lokohin, Mama Mia. Well, yun naman sana talaga ang una kong plano. Kaya nga pumayag ako na may mangyari sa aming dalawa eh, para ipaako ko sa kanya. Pero, ngayong alam ko nang may girlfriend siya, hindi ko na gagawing mas komplikado pa ang sitwasyon ko. Natigilan siya. Kaninong baby yan? Hindi ko alam kung bakit pero sa sandaling yun ay pumasok sa isip ko si Sam. Ang lalaking ilang buwan ko nang iniwasan. Ang lalaking nagsabing hindi niya tatakbuhan ang responsibilidad niya sa anak niya. Pero ang lalaking hindi ko kayang piliin. At doon pumasok ulit ang mapanganib na idea sa buong buhay ko. Paano kung si Alec na lang ang maging ama niya sa paningin ng lahat? Kinabukasan, Mama Mia, ay tinawagan ako ni Alec. Hindi ko na kasi sinagot yung tanong niya kagabi. Buti na lang at may taong dumaan sa gilid namin kaya nagkaroon ako ng pagkakataon para umalis sa venue at sa party na yon. Nung umuwi ako ay pinatay ko na rin ang cellphone ko kaya hindi siya nakatawag. Kinabukasan, tsaka ko lang tinurn on ang phone ko. At ang unang dumating nga ay ang tawag ni Alec. Hindi ko sinagot. Tumawag ulit siya pero hindi ko pa rin sinasagot. Sa pangatlong tawag ay pinindot ko na yung answer. Melay, I'm so sorry. Okay na yun, Alec. Huwag ka nang mag-alala. Hindi. I want to make things right. Natawa ko ng mapait. Paano? Let me take care of you. Financially. Your pregnancy, ikaw, everything. Sa tansya ko, hindi mo pa sinasabi sa mga magulang mo ang tungkol sa pagbubuntis mo, no? Hindi ako nakasagot. Dahil totoo naman, wala pang alam ang mga magulang ko. Pilit ko pa rin tinatago ang lahat, Mama Mia. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kumalabit sa pinakamahina kong bahagi. What do you mean by you will take care of everything? As in everything? Oo. Pati ba yung baby? Tumahimik siya. Melay, ano ba talaga ang gusto mo, Alec? Alam mo namang hindi mo anak to, 'di ba? Ano ang mangyayari kapag pumayag ako sa sinasabi mong you will take care of everything?
Paano yung babaeng nakilala ko kagabi? Paano yung girlfriend mo? Iiwan mo ba siya para sa akin? Para sa amin kahit alam mong hindi mo baby to? Ano, magsalita ka. Hindi mo ba kayang sabihin ang sagot? It's complicated, Melay. Ayan ka na naman eh. Lagi ka na lang complicated. Huminga siya. Then he said something that I never expected. If you want to, I can be there for you. Hindi ko na kailangang tanungin kung ano ang ibig niyang sabihin. Alam ko, Mama Mia. Gusto niyang akuin ang responsibilidad. At sa isang iglap, nakita ko na naman ang buhay na matagal ko nang pinapangarap. Yung private hospital, comfortable home, insurance, education, security, at higit sa lahat, isang batang hindi kailangang lumaki ng naghihirap. Pero may isang problema, Mama Mia. Hindi siya ang ama ng anak ko. At paano yung girlfriend niya? Kinagabihan, tinawagan ko si Sam. Sa unang ring ay hindi niya sinagot. Sa pangalawa, hindi pa rin. Sa pangatlo, wala pa rin. Napatingin ako sa screen at doon ko naramdaman ang unang tunay na takot. Paano kung ayaw na niya? Paano kung napagod siya? Paano kung may iba na siya? At dahil doon, Mama Mia, ay nagpadala ako ng text sa kanya. Gusto sana kitang kausapin dahil gusto kong tigilan muna kami. I don't want you at ayoko maging parte ka ng buhay ng anak ko. I'm sorry, Sam. Mag-move on ka na lang para pare-pareho tayong wala ng problema. Huwag mo na akong hanapin at kapag nagkita tayo sa hinaharap, huwag mo na akong kausapin. Pagkatapos kong ma-send yun, ay blinak ko ng number niya sa cellphone ko, Mama Mia. Tahimik lang ako sa loob ng kwarto. Kinagabihan ay sorpresang dumating si Alec sa bahay. Nagulat nga ako dahil hindi namin pinag-usapan na mangyayari ang bagay na yon. Gulat na gulat din ang mga magulang ko pero nakita ko naman, Mama Mia, na siya ay welcome na welcome sa parents ko. Sino ba naman ang hindi magiging welcome kung ganun siya, 'di ba? Pinatawag ako ni Mama mula sa kwarto. Paglabas ko ay nandun na si Alec. Umupo ako sa tabi niya. Nagtaka ako kung bakit umupo sa magkabilang bahagi ang mga magulang ko, Mama Mia. May sasabihin daw si Alex sa amin. Kayo daw may sasabihin sa amin. Ano yun, Melay? Takang-taka ako. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ni na Mama at Papa. Tinignan ko si Alec. At para bang naintindihan niya na siya na lang ang magsasalita para sa aming dalawa. Tita, Tito, alam ko po na magugulat kayo pero hindi na po namin kayang itago ang lahat. Sorry po kung madidisappoint kayo dito sa sasabihin ko. Ano ba yun, Alec? Pinapakaba mo kami, sabi ni Mama. Hinawakan ni Alec ang kamay ko, Mama Mia. Hinawakan ko rin ang mas mahigpit ang kamay niya para pigilan siya sa kung ano man ang sasabihin niya. Pero hindi nagpapigil si Alec. Sa harap ng mga magulang ko, Mama Mia, ay inako niya ang pinagbubuntis ko. Buntis po si Melay at ako po ang ama. Mama Mia, sa sobrang gulat ko ay tinitigan ko siya. Kahit hindi ko nakikita ang mukha ko, alam kong malaking malaki ang mata ko dahil sa gulat nung gabing yun. Ano? Kailan pa ba may nangyayari sa inyong dalawa? Nung first month po, nung magkakilala kami.
Melay, hindi naman kita pinalaking ganyan na. Dahil ayoko mas ma-disappoint ang parents ko, Mama Mia, ay sumakay at sumang-ayon na lang ako sa kwento ni Alec. Sorry po, Mama. Hindi po namin sinasadya. Huwag po kayong mag-alala. Tita, tito, pananagutan ko naman po si Melay. At alam na po ni na Mami at Daddy ang nangyari. Bukas na bukas po, pupunta daw po sila dito. Nauna lang ako para hindi kayo masyadong magulat. Mama Mia, pagkatapos inamin at inangkin ni Alec ang pagbubuntis ko ay parang wala na po akong ibang naririnig sa paligid ko. Kahit disappointed ang mga magulang ko ay naging masaya din naman sila para sa akin. Bago umalis si Alec ay hinatid ko pa siya sa labas. Bakit mo sinabi yun? Tanong ko. Bigla niya akong sinaway sa tanong na yon. Shh! Huwag ka maingay. Baka nakikinig ang mga magulang mo. Gusto mo bang malaman nila ang totoo? Alec, ano ba to? Ano bang plano mo? Sabi ko naman sa'yo, 'di ba? Maninindigan ko ang problema mo. Maninindigan kita, pati ang baby mo. Anong mangyayari? Bakit pupunta dito ang mga magulang mo? Magpapakasal ba tayo? Ano ba? Oo, ganun ang plano ni na Mami at Daddy. Na ipakasal tayong dalawa. Paano ang girlfriend mo? Pwede ba wag ka nang magtanong tungkol sa kanya? Alec, ayoko namang ikasal sa'yo tapos magiging dahilan pa ako para maghiwalay kayo ng girlfriend mo. Wag mo nang alalahanin yon. Inasikaso ko na rin yon. Ano? Oo, basta ako na bahala sa lahat. Pagkatapos noon ay nakita kong lumabas ang mama ko kaya hindi ko na naituloy pa ang mga sasabihin ko kay Alec. Nagpaalam siya ulit kay mama sa akin at saka hinalikan pa ako sa aking labi bago siya umalis. Pagpasok ko sa loob ng bahay ay muli akong kinausap ng mga magulang ko na ako na lang. Sinabi nila, Mama Mia, na hindi sila masaya na agad-agad kong binigay ang pagkababae ko. Mabuti na nga lang daw at kay Alec ko ginawa yun. Dahil ang gustong araw talaga ni na Mama at Papa, pati na rin ng mga magulang ni Alec ay kami daw ang magkatuluyan. Ewan ko, Mama Mia, pero mabigat ang pakiramdam ko nung gabing yun. Pakiramdam ko kasi ay gusto lang ako ng mga magulang ni Alec dahil nga sa pagliligtas ng tatay ko sa buhay ng tatay niya. Pero kung may choice sila, sigurado namang akong hindi ako ang pipiliin nila para kay Alec. Maraming mga mayayaman yung kapantay nila, yung edukada at sophisticated. At isa pa sa nagpapagulo sa isipan ko ay ang tungkol sa girlfriend ni Alec. Anong mangyayari sa kanya? At sino ba siya? Hindi ba alam ng mga magulang ni Alec ang tungkol sa kanya? Hindi ako nakatulog buong gabi noon. Iniisip ko kung anong mangyayari kinabukasan kapag dumating na nga ang mga magulang ni Alec. Nung dumating sila, Mama Mia, ay parang naging napakabilis ng usapan. Sila na ang nagdesisyon kung kailan kami magpapakasal. Sila na ang nagdesisyon kung saan gaganapin, kung sino-sino ang mga ninong at ninang at kung sino-sino ang mga imbitado. Ako ay tahimik na lang, nakikinig, tumatango paminsan-minsan. Walang boses. Hanggang sa mabilis na dumating ang araw ng kasal namin ni Alec. Mama Mia, nung sinalubong na ako ni Alec habang naglalakad ako sa patungong altar ng simbahan, ay binulungan ko pa siya. Kung gusto mong tumalikod, kung gusto mong wag matuloy ito, maiintindihan ko naman, Alec. Pwede kang umalis. Ano ba, nandito na tayo. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, ha? Mama Mia, natuloy nga ang kasal naming dalawa.
Kitang-kita ko kung paano umiyak ang mga magulang ko sa sobrang tuwa. Na para bang sinasabi nila na nasisigurado na nila ang future ko. Ako din naman habang ikinakasal kami ni Alec ay umiiyak din. Hindi dahil sa tuwa, dahil nagpakasal na ako sa taong mahal ko. Oo, aaminin ko may damdamin ako kay Alec. Pero Mama Mia, meron pa ring tanong sa puso ko. Ang ikinakaluha ko noon ay ang iniisip kong siguradong sigurado na magiging magandang future ng anak ko. Pagkatapos ng kasal namin ay dun kami tumira sa apartment na iniregalo ng mga magulang ni Alex sa kanya nung bata pa siya o nung ka-18 pa lang niya. Sabi kasi nila ay pinapatayo pa nila ang magiging dream house namin. Paano mo matatawag na dream house yun, Mama Mia, kung wala ka namang input dun? Architect, tapos mga magulang ni Alex lang ang nag-uusap kung papaano ang magiging disenyo ng bahay. Wala akong kaboses-boses. Oo nga, nandun na yung security dahil misis na ako ni Alec. Lahat ng mga natatamasa niya ay natatamasa ako na rin maliban sa aking kalayaan. Sa kalayaang magdesisyon, sa kalayaang pumili ng mga bagay na makakapagpasaya sa akin. Hanggang sa dumating ang araw ng panganganak ko. Buti na lang talaga at sa akin nagmana yung bata at hindi kay Sam. Kasi hindi naman po sa pang-aano pero maputi po ang kutis ko. Kabaliktaran po kay Sam. Si Alec kasi, Mama Mia, ay maputi din. Kaya alam kong questionin ng mga tao sa paligid kung sakaling hindi maputi ang anak namin. At gaya nga ng pangako ni Alec, nakarehistro sa kanya yung bata, Mama Mia. At tuwang-tuwa naman ako. Akala ko tanggap na tanggap ni Alec ang anak ko. Tuwang-tuwa ang mga magulang ni Alec, lalong-lalo na ang mga magulang ko sa bata. Pero ang hindi nila alam, Mama Mia, sa kabila ng kasiyahan na nagaganap sa paligid ay unti-unti kong nararamdaman ang panlalamig ni Alex sa akin. Kapag nasa harap kami ng mga magulang namin ay napaka-sweet niyang asawa. Masikaso, maalaga, halos perpekto. Pero kapag kami na lang ang nasa loob ng bahay, dun ko nararamdaman ang panlalamig niya. Ni halos hindi niya magawang tignan yung bata. Ni halos hindi niya magawang mahawakan kapag kami-kami lang. Pero nanahimik ako. Sabi ko makontento na lang ako sa ganon. Total naman hindi naman din ako masyadong pagod sa pag-aalaga sa bata dahil nandyan naman ang kinuhang yaya ng mga magulang ni Alec para sa kanya. Napakaswerte ng anak ko kung iisipin mo, Mama Mia. Nakukuha niya lahat ng mga bagay na wala ako noon. Masaya siya, mayaman, ganun. Pero alam ko, ang hindi niya kailanman makukuha ay ang pagmamahal ng isang ama. Pero tiniis ko yun. Inisip ko na meron talagang masasakripisyo. Hanggang sa lumipas ang mga taon. 4 years old na ang anak ko. Nasa mall kami noon, Mama Mia, dahil bibili ng mga laruan niya. May pinamangako kasi sa kanya ang mga magulang ni Alec. Sabi ng mga magulang ni Alec ay magkikita na lang daw kami sa mall na yon kasi nga masyado silang busy. Naagahan ko ang pagdating sa mall. Wala din naman kasi kaming ginagawa sa bahay. Pero Mama Mia, ang hindi ko maintindihan ay bakit parang kinakabahan ako. Hanggang sa makalipas lang ang ilang minuto ay natuklasan ko kung bakit ako kinakabahan. Nakita ko si Alec sa isa sa mga restaurant ng mall na yon. Papasok siya, Mama Mia.
Nakita din siya ng anak ko. Agad itong tumakbo at tumatawag ng daddy. Ako naman ay sinundan ng anak ko. Inisip ko na baka may meeting lang si Alec doon. Pero Mama Mia, pagpasok namin sa restaurant na yun, ay nakita kong may sumalubong kay Alec. Siya, yung babaeng nakilala ko dati, yung girlfriend ni Alec. Hinalikan pa niya si Alec sa labi. Hindi ko alam kung napansin nila ako. Agad kong hinawakan ang anak ko pero sumigaw ito ng daddy. Dahilan para lumingon si Alex sa amin. Doon ay gulat na gulat siya. Pati yung babae, Mama Mia. Alec? Alec, bakit ka nandito? Akala ko ba kaya ka hindi makakasama dahil may meeting ka? Siya ba ang ka-meeting mo? Hindi ko napigilang tanungin siya ng sarkastiko, Mama Mia. Pwede ba, Melay, wag dito? Umuwi na kayo. Bakit kami uuwi? Bakit kami ang lalayo? Hindi ba dapat yung babaeng yan? Agad akong hinila ni Alec palabas. Nasasaktan pa nga ako dahil sa malakas niyang paghila sa braso ko, Mama Mia. Pati anak ko ay halos umiyak na dahil hinila ko rin siya. Buti na lang at sumunod yung yaya at kinuha yung bata. Bakit pa kayo nandito, ha? Bakit? Di mo ba alam na dito kami? At papunta na rin dito ang mga magulang mo? Huwag kang mag-eskandalo, Melay. Alec, akala ko ba tapos na kayo ng babaeng yan? Akala ko ba dung inaya mo akong pakasal? Nung sinabi mong pananagutan mo ko, akala ko ba wala na kayo ng babaeng yan? Hindi mo alam ang pinagsasasabi mo. Anong hindi ko alam, Alec? Sige, sabihin na natin hindi mo ako mahal. Sabihin na natin na yan talaga yung mahal mong babae pero ako ang pinakasalan mo. Ako ang asawa mo, Alec. Bigyan mo naman ako ng kahihiyan at dignidad. Kahihiyan? Dignidad? Hindi ka nga nahiya na ipaako sa akin ang anak mo, 'di ba? Dahil doon ay nasampal ko siya. Mama Mia, ewan ko ba. Napakagaling naman palang magbiro ng tadhana. Kung kailan ko siya sinampal, ay dun naman dumating yung mga magulang niya at nakita yung eksena. Ano bang nangyayari sa inyong dalawa, ha? Mama Mia, hindi ako nakapagpigil. Pinandilatan ako ni Alec pero hindi ko nagawang pigilan ang sarili ko. Nasabi ko sa mga magulang niya na may kabit si Alec. At nandun sa restaurant na yun yung kabit niya. Huwag ka mag-iskandalo dito, Melay. Ikaw, Alec, tigilan mo yan, ha, kung sino man yung babaeng yan. Nakakahiya ka. Hindi kita pinalaking ganyan. Sabi ng mama ni Alec. Pagdating namin sa bahay, ay agad na pinaalis ni Alec ang bata at ang yaya. Naiwan kaming dalawa. Kala ko nga, Mama Mia, isasaktan niya ako. Pero kinausap niya ako. Doon niya inilatag sa akin ng lahat. Doon niya sinabi na hindi niya ako mahal, Mama Mia. Doon niya sinabi na kaya lang siya nagpakasal sa akin para mapagtakpan ang relasyon nila ng babaeng yon. Mama Mia, tsaka niya lang inamin sa akin na ang babaeng yun ay malayo nilang kamag-anak. At bukod sa pagiging kamag-anak, may asawa na din pala yun. In short, si Alec ang unang kabit. Napakakomplikado nga pala ng sitwasyon. Umiyak ako ng umiyak sa kanya. Tinanong ko kung bakit. Bakit hindi niya sinabi sa akin ang katotohanan nung una pa lang? Sana hindi na kami napunta sa ganitong sitwasyon. Mama Mia, akala ko siya ang ginamit ko eh. Pero ako pala at ang anak ko ang ginamit niya bilang panakip butas niya. At ang mas masakit doon, kailanman hindi ako binuntis ni Alec.
Samantalang yung babaeng yun ay may anak silang dalawa na pinaako ng babaeng yun sa asawa niya. Napakakomplikado ng sitwasyon namin, Mama Mia, ano? Pero wala akong magawa. Dahil alam ko na kapag nalaman din ng mga magulang ni Alec na hindi nila tunay na apo ang anak ko, mas lalong magkakagulo. Kaya eto ang problema ngayon, Mama Mia. Etong komplikado naming sitwasyon na tumatak sa puso't isip ko na hindi niya ako mahal. Na yung babaeng yun ang totoo niyang minamahal. Oo nga't nakuha ko ang apelyido niya. Oo nga't nakuha ko ang security na nakukuha niya, na naibibigay niya. Pero kailanman, hindi magiging akin ang puso niya. Kailanman, hindi niya ako magagawang mahalin. Gaya ng pagmamahal ng isang lalaki sa kanyang asawa. Hindi rin niya magagawang mahalin ang anak ko dahil hindi naman daw ito sa kanya. Napakasakit po natanggapin ang katotohanan na parang panakip butas lang kami ng anak ko. Pang front act sa main event. Hanggang ngayon po, kahit na 8 years old na ang anak ko, ay ganito pa rin ang sitwasyon namin. Oo, may pera nga. Oo, nakakapunta nga ako sa kung saan-saan. Oo, sa harap ng madla ako ang asawa. Pero hindi naman na ako tinatabihan sa gabi. Simula nung malaman ko ang tungkol sa totoong relasyon nila nung babaeng yon, ay hindi na po kami nagniniig ni Alec. Kuminsan nga, Mama Mia, naiisip ko, magiging iba kaya ang sitwasyon kapag si Sam ang pinili ko noon? Mas magiging masaya kaya ako? Mas hindi kaya komplikado ang buhay ko? May mga pagkakataon, Mama Mia, na muntik na rin po akong matukso. May mga pangangailangan din naman tayo bilang tao, bilang babae. Pangangailangan na hindi na ibibigay sa akin ng asawa ko. Hindi dahil hindi niya kaya, kundi dahil ayaw niya. Mama Mia, umuuwi lang si Alex sa amin kapag alam niyang bibisita ang mga magulang niya o mga magulang ko. Pati po yung yaya ng anak ko, binayaran din po ni Alec para manahimik, para walang kahit na anong chismis na lalabas. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ng ganito. Oo nga, ako ang asawa, pero parang ako yung kabit. Parang ako yung hindi mahal. Samantalang ako umiiyak gabi-gabi sa kwarto. Ang asawa ko naman ay nasa ibang kama, kapiling ang ibang babae. Alam ko, Mama Mia, na kapag nagkabistuhan ng mga pangyayari, magiging komplikado ang lahat. At ayokong mangyari yun dahil ayokong madamay ang anak ko sa gulo. Minsan iniisip ko, sana makita ko ulit si Sam. Sana magkaroon ng pagkakataon na mag-usap ulit kami. Naisip ko na kung single lang siya hanggang ngayon, kung wala siyang asawa, baka sasama ako at ang anak ko sa kanya. Mama Mia, sa tingin niyo po ba karma itong nangyayari sa akin? Dahil sa totoo lang, yan po ang naiisip ko gabi-gabi. Baka karma to. Baka dahil sa pagiging ambisyosa, dahil sa pagiging mataas ang lipad, kaya ganito ang sitwasyon ko ngayon. May asawa nga, ngunit hindi naman siya mahal. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at naway mapayuhan niyo ako kahit papaano kung papaano ko ba i-deal ang sitwasyon na meron ako ngayon. Lubos na gumagalang, Melay. Grabe naman ang sitwasyon ni Melay. Oo! Karma ba yun? Karma ba tawag dun? Hindi ko alam. Siguro consequence. Hindi siya karma para sa akin Consequence. Kasi una, alam mo na may karelasyon siya. Alam mo na may ganun pero hindi mo klinaro bago ninyo pinag-usapan ang tungkol sa kasal.
Basta-basta na lang, parang nagiging ano na lang yung kasal, fast-paced, 'di ba? Fast-paced, baliktad. Fast-paced, naging madalian yung kasal na hindi man lang kayo nag-usap ng maigi kung anong magiging setup, kung mamahalin ba niya yung bata, kung ganito, ganyan. Ang tanong mo ay kung anong gagawin mo sa sitwasyon mo. Para sa akin, wala. Kung ako ang nasa lugar mo kung depende naman, siguro dahil lumaki ako mahirap, dahil lumaki akong nangangarap ng mga bagay na meron ka, kaya siguro ganun. Kung ako nasa sitwasyon mo, wala akong gagawin. Kung ako nasa sitwasyon mo, magsisave lang ako, save ng money. Yung money na hindi alam ni Alec, 'di ba? Yung may pera ka dapat o magnegosyo ka kung ano man gusto, pwede mong pagkakitaan, ganun. Parang aliwin mo ang sarili mo na ikaw lang. Hayaan mo si Alec. Kung ako nasa sitwasyon mo, hahayaan ko siya, magnenegosyo ako, bibili ako ng mga properties, ipapangalan ko sa anak ko, ganun. Hindi ko ipapangalan sa akin, syempre, kasi kapag binili mo conjugal property yun. So, papangalan ko sa anak ko, kung ano pa man yan. Tapos, para kapag dumating yung pagkakataon na iiwan ka ni Alec, dahil para sa akin, darating at darating kayo dyan. Paano kung maunang mamatay yung asawa nung babae? 'Di ba? Magiging free yung babae, iiwanan ka. Or paano kung mawala ang mga magulang niya? Wala nang pipigil kay Alec. Wala na siyang reputasyon na panghahawakan kasi wala na yung mga magulang niya. Para sa akin, parang reputasyon lang naman ng mga magulang niya ang dahilan kung bakit kanya pinakasalan. Parang ganon. So, paano kapag dumating yun? 'Di ba? So, hanggat hindi pa nangyayari, buuin mo muna ang sarili mo. Hanggat hindi pa nangyayari, make yourself the version of you na hindi kayang sirain ng kahit na ano. Parang ganon. Make yourself stronger. Invest. Kung saan ka man mag-invest, invest in yourself. Learn new hobby. Parang ganon. Hayaan mo siya sa buhay niya. Parang ganon. Yun ang payo ko. Kayo ba? Ano mapapayo nyo? Hiwalayan ba niya? Ano bang mangyayari ng mga ganito? Anyways, dito hindi talaga siguro maa-apply yung Veritas Leveravit Boss. Parang hindi maa-apply dito yung The Truth Will Set You Free. Kasi parang maaawa ako sa bata kapag nagkabukuhan. Oo, naawa ako sa anak mo. Anyways, maraming salamat sa pagpapadala mo ng sulat, Melay. Napaka-komplikadong sulat na hindi ko alam kung paano nangyari at may mga ganito pala sa buhay ng iba. Pero thankful pa rin ako dahil sa pagtitiwalang ibinibigay mo sa atin. At syempre, thankful ako lalo na sa atin pong mga kasuki na laging nandito at nakikinig para sa atin. Hindi lang basta nakinig, nag-subscribe at nagpa-member pa. Thank you very much. Hello ako kay Rose Arevalo, kay Jerica Lopez, kay Evelyn Kawit, maraming salamat. Rico Sedanco, Ernesto Boys, Miriam Gutierrez, Colleen Bueno, Kimber Dudes Balyador, Rosel Macdolor, Abdullah Wahab, Gimaras Girl, Benson Boyser, Smackdax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy at syempre kay Mila Raduban. Maraming salamat sa pagmamahal ninyo sa ating channel. At hindi lang po silang nagmamahal sa atin. Meron din tayong mga subscribers na hindi man magawang magpa-member for some reason, lagi namang nandito at araw-araw namang nakikinig. Lalong-lalo na yung mga hindi talaga nagsiskip ng ads. Thank you very much. Ernesto Lapas, Joyce Bulay, MJ Lu, Charlene Baclohan, Hilda Agravio. Hi din ako kay Mika Mamawag, Christina Season, Fredeline Balao, maraming salamat. Hello din ako kay Sally Buma, Mendelin Leo. Tama ba? Hi din kay Ambrosia De Leon, LV Lapot, Boyi Wahig. Maraming salamat Elizabeth Lagunday, Joanne Samaniego. Hello din ako kay Aksa Heliana at kay Jocelyn Damasio, pati na rin kay Raisa Sulaiman. Maraming salamat sa lagi ninyong pakikinig at panonood dito sa atin. Kung hindi pa po subscriber na mga nakikinig ngayon, please do subscribe and syempre click the notification bell para lagi po kayong na-update kapag meron tayong bagong kwentong inilalabas dito sa ating programa. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Maraming salamat sa tiwala at pagmamahal. Ingat ka po. Bye!